So, yun na nga mga pre, ano, bigyan po natin ito ng reaksyon kasi ito po ay binigyan po natin ng reaksyon ng mga nakarang araw na ito po yung tao na ipinipilit niya, no, yung may kadibati siya, ipinipilit niya na basta may sinabi yung Pangulo na 20 pesos na bigas, yun na yun. No, pero hindi niya maipakita kung may pangako ba yung Pangulo o wala. So, yan po, no, bigyan natin ng reaksyon. Syempre, bago po tayo magtuloy-tuloy, huwag kalimutang mag-like, ayan share ang video na to at mag-subscribe. So, ito po, panoorin po natin. Okay, Idol. Smile konti. Idol, sino po ang pinakasikat na boxer sa buong mundo, Idol? 8 times world champion po, Idol. Sino? Bisaya? Hindi. Sino po ang naging presidente sa Pilipinas, Idol, na napakagaling? Isa sa pinakamagaling na naging presidente po sa Pilipinas at matapang. Sino po, Idol? Bisaya? Hindi. Ayun. Sino daw ang pinakamagaling, matapang na naging presidente? Okay? Dapat yung tanong mo ganito, sino ang pinaka walang kwentang naging presidente ng Pilipinas na isang Bisaya? Ako wala po tayong problema sa mga Bisaya kasi ako Bisaya din naman ako eh. Pero napapag-usapan po kasi ang Bisaya dito. Okay? So ganito, yung tanong dapat. Sino ang pinaka walang kwentang naging presidente at vice presidente ng ating bansa? Bisaya o hindi? Ang sagot ko, Bisaya. Sino? Oh, si Digong. Pareho naman kaming Bisaya niyan, pero siya walang kwenta. Si Sara, pareho naman kaming Bisaya niyan, pero siya yung walang kwenta. Kaya pansin nyo, yung mga Bisaya po sa Mindanao, ikinakahiya na po itong mga galawan ng mga Duterte. Kasi ang salitang Bisaya, ang mga Bisaya, nadadamay po sila. Pumapangit po ang tingin sa mga Bisaya ng ibang tao. Ay, Bisaya sila, ganito, ganyan. Oh, dahil kay Digong yan. Ay, mga Bisaya, bastos. Dahil mahilig palang magmura. Presidente pa. Ako sasabihin ko po, hindi po totoo yan na lahat po ng Bisaya bastos. Yung ano lang talaga, mga Duterte lang po talaga. Kita nyo na? Presidente nagmumura, vice-presidente nagmumura. Nandyan na kayo sa posisyon na yan nang bababoy pa kayo. Ang presidenteng balahura si Digong. Okay? Ang vice-presidenteng balahura si Sara. KO! Diba? Na, ngayon, gustong palabasin ng taong ito na ang mga Bisaya daw yung magaling. Si Digong daw yung magaling. Tandaan po ninyo, anumang lingwahe, ang dala-dala nyo, mga Tagalog man kayo, Ilocano, Ilonggo, o kung ano pang salita, Bisaya, may kanya-kanyang talino yan. Hindi mo pwedeng sabihin na, mga Bisaya lang yung magaling. Ay, mga Ilocano lang magaling. Hindi po. Walang ganun. Ha? Tandaan nyo yan. Itong tao na to, ito Bisaya din naman kasi to. Pero pansin nyo nung nakipagdebate siya doon sa isang TikToker din, sunog po siya. Wag mong sabihin magaling ang mga Bisaya. Hindi po lahat magaling. Hindi rin lahat matalino. 'Di ba? Hindi rin lahat bobo. 'Di ba? Sa debate pa nga lang ninyo nung isang taong TikToker, wala ka na, sunog ka na eh. Tapos ka na eh. Diba? Wala kang nagawa. KO! Sunog na sunog ka dun. Paano mo sasabihin magaling ka? Diba? Believe ako, kay Digong, proud ako. Kay Sara, proud ako na sila ay mandarambong. Oo. KO! Diba? Proud akong sabihin yan. Para malaman yung lahat. Diba? Pero kinakalaban po natin yung mga ganun tao. Yung mga magnanakaw. Pero proud akong sabihin yan dito. Diba? Para mas makilala pa sila. Ganun lang. Tuloy natin. Dalawa na, Idol. Dalawa na, Bisaya. Pangatlo, Idol. Sino ang Bisaya na lumalaban ngayon sa korupsyon? Sino ang Bisayang
lumalaban ngayon sa korupsyon? Yun yung tanong niya. Ang pagkakaalam ko, saan ba? Saan? Na Senado. Oh, sa Senado daw. Sino? Sino ang Bisayang lumalaban ngayon sa korupsyon sa Senado? Ang pagkakaalam ko, hindi siya lumalaban sa korupsyon, kundi ang ipanaglalaban niya, yung mga Duterte, pinagtatanggol niya, yung mga magnanakaw, sila Kibuloy, mga Chikwa, pinagtatanggol niya. Hindi siya nakikipaglaban sa korupsyon. Hindi totoo yan. Diba? Na nakikipaglaban ang taong ito sa korupsyon. Eto si Bato, yung tinutukoy mo, wala naman silbi yan eh. Ang pinaglilingkuran niya, isang pamilya lang. Pamilyang Duterte lang. Binoto po yan ng mga Pilipino. Ang akala ng mga Pilipino, ang paglilingkuran ni Bato, buong bansa, mga Pilipino, pero hindi. Isang pamilya lang. Dahil mag-i-eleksyon na naman ngayon, tingnan mo si Bato. Nagsugba-sugba na. Ihaw-ihaw ba? Tapos ibibideo niya. Diba? Tapos kung saan-saang mga karinderya kumakain. Ng mga simpleng ulam daw yung kinakain niya. Diba? Oo, para sabihin hindi daw maarte. Hindi namin kailangan ng senador na maarte at hindi maarte. Okay? Kung maarte ka man, na senador ka, pero may utak ka, kaya mong mamuno sa bansa, ibubuto ka namin kahit maarte ka. Diba? Pero kung mahilig ka magpanggap, sasabihin mong hindi ka maarte, pero wala naman laman yung bungo mo, wala kaming pake. Kahit hindi ka maarte, dahil hindi naman yun yung makakatulong sa bansa yung hindi mo pagiging maarte. Kailangan po nating iboto yung may may utak ba? Oh. Sabi ko nga, maarte ka man o hindi, basta may laman ang utak mo, iboboto ka ng mga Pilipino. Okay? Nakikits niyo po yun? Iboboto ka ng mga Pilipino. Mamaarte ka man o hindi. Diba? Simple ka nga. Pasimple ka lang. Marami naman laman yung bulsa. Pasimple ka, kumakain ka ng tuyo. Pinapakita mo sa mga video nyo. Bakit? Yan ba ay makakatulong sa bansa ang pagkain mo ng tuyo? Mahal kayang tuyo ngayon, 500 yata yung kilo. Diba? Tandaan nyo, mahal yung tuyo, ha? Marami pang mga Bisaya, idol, na hindi ko na kailangan banggitin para isaksak ko sa katalinuhan mo. At higit sa lahat, idol, sino po ang kinauna-unahang Filipino po na lumalaban sa mga mananakop? Bisaya, hindi. Sino daw? Naman, idol, na Alam mo, nung kinontent kita, nung tinawag kitang Bisayang vlogger, tinetesting ko lang kung hanggang saan yung katalinuhan mo. Tinetesting ko lang kung ano yung klaseng pagkatao mo. Tinitesting mo yung katalinuhan ng tao na yun? Wala naman talino yun eh. KO! Diba? Yung may kadebate nga yun eh, sunog agad eh. Sana mabigyan ako ng chance, magdebate rin kami ng taong yun. Diba? Magdidebate kami. KO! Pag may oras, malay mo, makita niya yung video na to. Diba? Susunugin natin sa debate. Kasi wala talaga eh. Yung sabaw yung utak eh. Hindi naman po sa panlalait yun pero walang kasustansya yung lumalabas sa bunganga niya. Kasi hindi na nga niya mapatunayan eh na hindi po nangako ang presidente natin ng 20 pesos na bigas. Wala. Alam mo ang depensa niya? Basta may sinabing 20, ganun. Doon pa lang wala na. Tapos na laban. KO! Hindi diskriminasyon yung pagtawag ko sa'yo ng Bisayang vlog. Eto sa inyo, pag tinawag kayo, ano yan? Bisayang vlogger yan. Oo. Diskriminasyon ba yun? Para sa akin, hindi. Kasi hindi ka naman Tagalog, hindi ka naman Ilonggo. Bisaya ka naman. Vlogger ka na Bisaya. Ngayon, pag Tagalog ka naman, ano yan? Vlogger yan. Pero Tagalog na vlogger yan, ha? Hindi marunong Bisaya yan, no? Hindi rin po diskriminasyon yun. Hindi nga, sa kanya, diskriminasyon. Kasi, mababaw nga ang pag-intindi niya.
Sa debate pa nga lang, lutang na yun eh. Diyan pa kaya na tinawag mo Bisayang vlogger? Diba? Ang diskriminasyon, lalaitin mo yung mga Bisaya. Ay, Bisaya lang yan, gaganon. Kasi maraming ganon eh. Ay, Bisaya lang yan. Yun yung diskriminasyon. Minamaliit mo yung Bisaya. Diba? Pero yung sasabihin mo, Bisayang vlogger yan. Ay, hindi po yan para sa akin. Hindi yan diskriminasyon. Diba? Kasi kung alam kong diskriminasyon yun, pati ito, babanatan ko to eh. Diba? Pero hindi eh. Tama naman. O, pakinggan natin yung kanyang explanation dito. Vlogger, no? Marami akong nakikita ng mga vlogger na pinagmamalaki nila yung kanilang probinsya. Like, dapat lang naman talaga na ipagmalaki natin yung ating probinsya. 'Di ba? Pero wag tayong manlalait ng probinsya ng iba. Pero pag usapang Davao, sasabihin nyo na ay, maganda yung Davao, peaceful. Ay, hindi po ako agree dyan. Sabi ko nga ako, taga Davao din ako. Pero, yung sinasabi nyo na malinis yung Davao, hindi ako agree dyan. Hindi po panlalait yan kasi ka-fake newsan niya ng kalaban eh. Nang fake news sila eh. Sasabihin nilang malinis yung Davao. Pero andun pala lahat ng mga kriminal sa Davao. Wag po nating suportahan ang mga fake news. Ako, porkit kalugar nyo, pagtatakpan nyo, wag ganun. Magtulungan tayo. Kahit iba't iba man tayo ng probinsya, magtulungan tayo. 'Di ba? Pigilan natin yung mga fake news na yan. Yung sinasabing safe yung Davao, di po totoo yan. Nagiging safe lang sa paningin nyo kasi nung panahon ni Digong, lalo na nung mayor pa si Digong sa Davao, malinis yung trabaho nila sa mga illegal dyan. Pag may binabaril dyan, hindi na binabalita sa media. Hindi nyo na alam kung ano nangyari. KO! Yung kay Matubato na lang, yun yung panuorin nyo ulit yun. Totoo lahat yun. Proud Kapampangan TikTokers, proud Ilocano, proud Pangasinense, proud Samareño, proud sila sa kanilang mga probinsya. Pero ikaw, sinabi kong Bisayang vlogger, na-discriminate ka na? Hirap bang tanggapin? Ganyan kayo eh. Hindi nyo matanggap yung katotohanan. Parang sa mga puon ninyo, hindi nyo matanggap kung ano kayo. Huwag mong ipagmalaki sa akin na may mga world champion tayo ng mga Bisaya. Wala akong ano doon. Hindi naman yun yung topic eh. 'Di ba? Hindi naman yun yung topic niya, hindi naman niya binabanatan yung mga Bisaya. 'Di ba? Ang topic niya lang yung mga Duterte. Nagkataon na Bisaya sila, 'di ba? Pero hindi yung word na Bisaya ang pinag-uusapan diyan, kundi itong mga Duterte na to, ang pagnanakaw yung pinag-uusapan. Nagkataon lang na Bisaya sila. Huwag yung isingi kasi ang pagkakaalam ko itong tao na to na parang ka-look-alike ni Basti gusto niyang makuha yung atensyon ng mga Bisaya. No, gusto niyang iparating doon. Oy, binabanatan tayo mga Bisaya, minamaliit tayo. Wala namang ganun eh. Pareho tang Bisaya pero di gyud ko mo sugot nga sige kag buhat og fake news diha. Ako po. KO! Proud ako doon. May naging presidente tayo ng mga Bisaya. Proud ako doon. Ako hindi ako proud na nagkaroon tayo ng presidente si Digong. Hindi ako proud. Totohanan lang tayo. Ayoko ng plastikan eh. Diba? Never ako magiging proud dyan. Diba? Lalo na ngayon na naglabasan yung mga ebidensya. Never tayo magiging proud sa mga mamamatay tao. Diba? Sa panahon niya, maraming pinatay, 30,000 plus. Magiging proud pa tayo niyan? Pati mga inosente na mamatay, pati mga minor, 3 years old na mamatay, magiging proud pa tayo niyan? Di po tayo magiging proud. Alam naman po natin ang lahat po na naging presidente sa ating bansa or kahit man saang lugar o kahit nga Amerika, 'di ba? Hindi po sila perpekto. Totoo po 'yan.
Pero, ang pumapatay ka ng tao, ay ibang usapan na po yan. 'Di ba? Ibang usapan na po yan. Pumapatay ka eh. Alam ko hindi tayo perpekto, pero inaraw-araw mo yung pagkakamali mo eh. 'Di ba? So, never tayo magiging proud sa mga ganyan. May senador tayo na lumalaban sa korupsyon na sinasabi mo. Walang problema doon. Ang problema ay yung bakit hindi nyo matanggap kung sino kayo. Bakit nasasaktan kayo kapag sinasabi namin yung ganun? Yun. 'Di ba? Bakit nasasaktan ka? Hindi man diskriminasyon yun. Ayun yung tanong eh. Hindi ka naman nilalait. Sinabihan ka lang Bisayang vlogger. Oh. Kung ako, magiging proud pa nga ako dun eh. Kasi may mga vlogger na Bisaya. Kasi karamihan ng vlogger, ngayon, puro nandito sa Metro Manila, mga Tagalog, mga Ilocano, 'di ba? At iba pang mga lingwahe. Yung mga vlogger na Bisaya, kaunti lang eh. So, pag tinawag kang vlogger na Bisaya, yan, dapat maging proud ka. Kasi ilan lang yung vlogger dun sa Mindanao na Bisaya. Ilan lang po, kaunti lang. Imbis na maging proud ka, abay, galit ka pa. Bobo talaga. KO! Parang sa puon ninyo, hindi nyo matanggap kung ano sila. No? At saka huwag mong ipagmalaki sa akin yung lumaban nung unang mga panahon, lumaban yung mga Bisaya sa mga mananakop. Dahil yung 8 probinsya na nasa watawat ng Pilipinas na nagpalaya sa ating pagkakaalipin sa mga Kastila, walang Bisaya doon. Oh, hindi niya maintindihan yan. Hindi niya maintindihan yan. Ipipilit niya pa rin pag magdebate kayo niyan. Ipipilit niya pa rin, hindi, Bisaya yung nagpalaya. KO! Tapos pag sinasabi mong, sasabihin mo sa kanya, o sige, patunayan mo. Pakitaan mo ako ng ebidensya. Eh, may kudigo siya sa papel. Hindi niya kayang i-explain. Ang sasabihin niya, o, pasa ko na lang sa'yo. May debate bang ganun? Ikaw yung may hawak ng kudigo mo, i-explain mo yan. Hindi mo kailangang ipasa doon sa kadebate mo. Debate nga eh. Ano ka ba? Yun ang pag-aralan mo. Eh, pag-aralan mo daw ha? Hindi ko dinidiscriminate yung mga Bisaya. In fact, yung dating asawa ko is taga Bisaya. Yung mga anak ko is half Bisaya. Proud ako sa mga anak ko. Proud ako sa mga Bisaya na matutuwid. Oh, yung mga matutuwid, proud tayo doon. Pero yung mga katulad nila Digong, aba, paano tayo magiging proud dyan? Yung kinontent nito mga pre, yung ka-look-alike ni Baste. Ito papakita ko. Hindi naman masyadong kamuka, pero pag hindi nakatali yung buhok niyan, ay talagang yan oh. Masasabi ko po sa inyo na itong taong ito na ito. Yan, wala pong utak yan. 'Di ba? Bobo po yan. Alam mo, idol, I think pag-aralan mo muna lahat ng mga sinasabi mo bago mo i-post. Yung kudigo nga niya eh. Hindi nga niya ma-explain. Kasi nga, hindi niya kayang pag-aralan. Oh, alam niyo ha, na-content ko na to nung isang beses, 'di ba? May kadebate yan. Lutang, may kudigo siya, hindi niya kayang explain kaya ipapasa na lang daw niya dun sa kadebate niya. Oh, 'di ba? May kapalpakan. Oh, palpak po ang utak. Hindi nagpapangsyon ng maayos. O, diba? So, yun lang po yung ating video ngayon mga pre, no? At least nabigyan po natin ng reaction yan. Ayan. Bago po tayo magtapos, meron po tayong Facebook page dito, Ballpoint Man 2.0. Meron din po tayong TikTok. Ayan ha. So, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. I-follow po ang ating Facebook page, TikTok. Ayan ha. Siyempre, share this video mga pre at mag-like na rin kayo dyan. Ayan ha. Happy New Year po sa lahat. Ayun na, so panibagong taon, panibagong pagsubok na naman.
Ayan na, so kita-kits po sa mga susunod natin video. Ingat-ingat and bye-bye mga pre.